Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ang topic natin, isa na namang DDS. Die Hard Duterte supporter na naman to. Isang DDS na naman. Dating mataas na official ng COA, ay ng UWA. Ang UWA, yung Overseas Workers Welfare Administration. Mataas ang ranggo nito. Siya mismo ang administrator. Ang tinutukoy natin mga kabunyog, si Arnel Ignacio. Si Arnel Ignacio, artista yan mga kabunyog. Nung panahon kasi ng kampanya ni Duterte, ito yung mga kasama ng mga artista na nangampanya kay Duterte noong 2016 elections. Kasama nila Muka Uson, kasama nila Cesar Montano, Philip Salvador. Yan yung mga grupo ng mga artista na si Jimmy Bundok, yun, magkakasama lahat yan. Sila yung mga nasa entertainment industry na sumuporta kay Duterte noong 2016. Bilang regalo sa kanila ni Duterte, dahil nanalo si Duterte, ini-appoint sila sa matataas na positions. Maalala natin si Cesar Montano, in-appoint noon ni Duterte, Department of Tourism. In-appoint si Muka Uson sa PCO, Presidential Communications Office. Undersecretary yata yun o ASEC. Ito naman si Arnel Ignacio, inilagay ni Duterte sa UWA, Overseas Workers Welfare Administration. Kasi siyempre, ang gusto ni Duterte, makontrol ang mga OFWs, ang mga overseas Filipinos. Nung bandang huli, si Muka Uson inilipat na rin sa UWA, kasama nito ni Arnel Ignacio. Ay siyempre, dating artista itong si Arnel Ignacio, DDS, ay ang gusto naman ni Duterte, ma-entertain lang ang mga overseas Filipinos eh. So kahit hindi naman karapat-dapat ma-appoint, in-appoint ni Duterte itong si Arnel Ignacio. Pag upo ni PBBM, hindi naman kaagad tinanggal yan si Arnel Ignacio, hindi. Pinagbigyan pa yan na ipakita yung kanyang kakayahan. Kasi baka naman kahit tao siya ni Duterte, baka naman magaling din. Pero wala mga kabunyog. Kahit sa ilalim ng administrasyong Marcos, ay nagpakita ito ng pagiging corrupt itong si Arnel Ignacio. Mga kabunyog. Ano ngayon ang kinasangkutan niyang kontrobersya? Nung UWA administrator pa siya, ang UWA bumili ng lupa. Ang halaga ng lupa na binili, hindi maliit na halaga. 1.4 billion. Wow! 1.4 billion mga kabunyog, mga kababayan. Ang halaga ng lupa na binili ng UWA. Ang administrator noon ay itong si Arnel Ignacio. Ngayon, ano ang kaso niya? Ang ikinaso sa kanya ay graft, plunder, at saka usurpation of official functions. Usurpation of official functions. Ngayon, mga kabunyog, ang malungkot dito, dinismiss yung plunder eh. Dinismiss ng ombudsman. Pero yung usurpation of official functions, itinuloy. Ay medyo magaan-gaan yung usurpation of official functions. Bakit nakasuhan siya ng ombudsman ng usurpation of official function? Mga kabunyog, ang OWA, mayroon yang tinatawag na board. Mayroon yang board of trustees. Kahit ka pa administrator ka, hindi ka pwedeng magdesisyon na ikaw lang. Magpapaalam ka, hihingi ka ng approval ng board. Parang kung sa korporasyon, may board of directors, kahit ikaw pa ang chairman of the board, kahit ikaw pa ang chief executive officer, CEO, hindi pwede. Kukuha ka ng approval ng board. Ganyan din ang OWA. Ang OWA mayroon board of trustees. Ang ginawa nito ni Arnel Ignacio, mga kabunyog, ang ginawa nito,
binili yung lupa sa halagang 1.4 billion, walang board of trustees approval. Siya na lang ang nagdesisyon. Kaya usurpation of official function. Yinusurp niya, pinangibabawan niya yung function ng OWA Board of Trustees. Kaya yung balita ngayon ng mainstream media, ex-OWA Chief Arnel Ignacio, kinasuhan ng ombudsman kaugnay sa 1.4 pesos, 1.4 billion pesos land deal. Yan po ang kwento niyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, si Duterte, pinagmamalaki niya na ang mga nilagay niya sa pwesto ay mga matitino. Wala. Wala. Kaya yan actually, hindi lang yan ang kaso niya ni Arnel Ignacio. Marami yan mga kaso sa OWA, kaya lang yan yung yan yung pinakamalaki kasi 1.4 billion yan. Ngayon, tuloy yung usurpation of official functions, na dismiss yung graft at saka plunder. Pero mag-a-appeal daw. Mag-a-appeal daw ang Department of Migrant Workers. Ang Department of Migrant Workers o DMW, nasa ilalim niya itong OWA, itong Overseas Workers Welfare Administration. Kaya sabi ng secretary ng DMW, mag-a-appeal sila kasi talagang ang gusto nilang ikaso dito kay Arnel Ignacio ay plunder. Kasi imagine niyo 1.4 billion pesos. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ayan na. Isa na namang DDS ito. Ngayon sasabihin na naman ng mga DDS, ano ba yan? Iniisa-isa ang mga DDS. Sus naman. Kahit hindi naman yan kinasuhan dahil DDS. Kinasuhan yan dahil may korupsyon. Yun. Hindi dahil sa DDS ya. Sigurado kasi sasabihin na naman ng mga DDS, talagang pinag-iinitan na ang mga DDS. Tingnan nyo si Arnel Ignacio, kinasuhan na. Matagal na yan. Marami yung ginagawang mga kabulastugan, katiwalian, korupsyon sa loob ng UWA. Marami yan si Arnel Ignacio. Mabuti nga, hindi kaagad yan inalis ng Pangulong Marcos pag upo Binigyan pa siya ng chance na ipakita ang performance niya. Kaya lang yan, ano ito, mga kabunyog? Ang kaso sa kanyang isinampa ay usurpation of official functions, graft at plunder. Dinismiss ng ombudsman yung plunder at graft. Itinuloy lang yung usurpation of official function. Magaan yun Ang dapat plunder. Kaya sabi ng Department of Migrant Workers, i-a-appeal nila. Ilalaban nila yon na dapat plunder ang ikaso dito. Kaya yan, mga kabunyog, mga kababayan. Yan po ang ito po yung isa na namang kaso ng isang DDS na dating mataas na opisyal ng gobyerno. Itong artistang si Arnel Ignacio. Mga kabunyog. Ano yan? Mabait pa nga ang Pangulong Marcos kasi pag upo ng Pangulong Marcos, hindi kaagad yan inalis Binigyan pa na yan ng chance na i-prove niya na talagang siya, karapat-dapat kahit appointee siya ni Duterte. Pero wala. Talagang grabe ang korupsyon. Panahon pa ni Duterte, grabe na ang issue dyan kay Arnel Ignacio. Grabe na ang reklamo dyan ng mga overseas Filipino workers, ng mga overseas Filipinos. Kasi bastos yan pag nagsasalita, pinapagalitan ng mga OFWs. Akala mo pag inaanuhan niya ang mga overseas Filipino workers, mga utusan niya. Kaya lang, bukod sa bastos at mayabang, corrupt yan corrupt. Kaya ngayon ang nangyari, nung bandang huli, talagang sinibak na ng Pangulong Marcos. Pero ang kaso niyang ang isinampa sa kanya, ito nga, bumili ng lupa, 1.4 billion. Alam na kung ano na naman yan. Alam na kung tingnan nyo. Kahit kayo nakakapagsabi, Grim Ufanan, that's expensive.
Napakamahal. Oh. Kaya nga kaya nga pinaghihinalaan 'yan, maluso yung pagbili na 'yan. Kaya lang siyempre alangan namang magsasabi yung binilhan ng lupa, alangan naman magsasabi yun, ah. Alangan naman yung mga nanginabang diyan na kasamahan niya magtapat kung ano nga ba talaga ang naging transaksyon diyan. O anyway, mga kabunyog, sana nga i-appeal ng Department of Migrant Workers, maging plunder ito, kasi talaga namang malaking transaksyon yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ano daw ang background ni Arnel Ignacio? Artista. Tumulong kay Duterte nung eleksyon, kasama nila mo Kauson, Cesar Montano. Kaya lang, nung nanalo na, linagay ni Duterte sa mga matataas na posisyon. Kaya lang, yung mga linagay niyang matataas na mga posisyon, mga kurap. Si Cesar Montano, Department of Tourism, kaagad-agad, may corruption kaagad na nakumit. Agustin Mondragon, live po ito. Yan. Ito, ganun din. Marami diyang issue ng korupsyon. Kaya lang, ito lang yung gumulong na yung kaso. 1.4 billion land deal. Ang alam ko niyan kasi na-discuss ko na dati to kung hindi ako nagkakamali. Maganda yung konsepto ng proyekto na yung mga overseas Filipino workers, kapag umuwi sa Pilipinas, pagdating sa airport, hindi ka naman kaagad-agad didiretso sa probinsya mo. So maganda, mayroon kang hotel na matutuluyan. Yung hotel na mura lang, pag-aari ng UWA o ng gobyerno, kaysa sa ka. So siyempre, kailangan mo ng lupa na pagtatayuan yan. So naghanap ng lupang pagtatayuan. Nakakuha. Kaya lang ang mahal ng bili, 1.4 billion. Yan ang proyekto ni Arnel Ignacio bilang UWA administrator. Maganda yung konsepto. Ang problema niya, binili niya na lang yung lupa, walang approval ng Board of Trustees ng UWA. Siya lang ang nag-decide. Ay hindi pwede yun. Kasi ang UWA, ang policy making body niyan, ang Board of Trustees. Ang UWA, administrator lang yan. Ibig sabihin, kumbaga, kung sa korporasyon, chief executive officer. Pero yung mga decisions, nandun sa board. Ito hindi nagkonsulta sa board eh. Imagine, siguro iniisip niya, ako ang UWA chief. Makapangyarihan ako masusunod. Hindi ganun yun. Hindi siya nagpaalam. Hindi siya kumuha ng approval ng UWA Board of Trustees. Yan yun. Okay. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.